Mga kaibigan, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilala na ito, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Oktubre 17 na tayo, napakabilis ng panahon, 2023. Bagaman mabilis ang panahon, papasalamat pa rin tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Mag-iingat lang tayo palagi at napakainit ng panahon. Uso ngayon ang sipon, trangkaso. Ako nga medyo hindi maganda ang pakiramdam. Pero patuloy lang tayo sa ating mga ginagawa at magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga tungkulin upang sa gayon ay magabayan niya tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat at kaisa ko kayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga pagninilay. Sa araw na ito, sa araw ng Martes, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 37 hanggang 41. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa sa araw na ito? Dito mga kaibigan, si Jesus ay nagsalita sa mga Pariseo na kung saan ay inimbitahan siya na kumain sa kanila. At napansin nila na si Jesus ay hindi sumusunod sa mga alituntunin sa pagkain, lalong-lalo na sa paghugas ng mga kamay. Kaya nang sinita nila si Jesus, sabi ni Jesus, kayo mga Pariseo, kahit naglilinis kayo ng inyong mga kamay habang kumakain, ngunit ang inyong mga budhi naman ay napakarumi. Huwag nyo lang bigyang pansin yung paglilinis sa labas. Mas mahalaga yung paglilinis sa loob. Alam naman natin na mga Pariseo ay sila yung mga tao na bumabantay talaga sa mga maling ginagawa ng mga tao, ng kanilang kapwa. At kung may makita sila, akala mo kung magsalita sila, parang wala na silang ginawang masama at mga matutuwin sila. At doon si Jesus medyo nagalit sa kanila. Kaya pinapaalalahanan tayo ng ating Ebanghelyo sa araw na ito na sana wag lang nating bigyang pansin yung mga kinikilos natin na parang ipakita natin sa mga tao na mabuti tayo, banal, ngunit yung ating nilalaman ng ating puso, ng ating isipan ay nakakatakot, no? Sana hindi ganon, no? Magsikap tayo na kung ano yung mga kabutihang gagawin natin at ginagawa natin, ito ay bunga ng kabutihan din na nasa puso natin at nasa isipan. Lahat tayo minsan mas mahilig tayo sa panlabas na panangin, pananaw. Ngunit hindi natin minsan binibigyang diin yung nasa kalooban. Kaya madali tayong maghusga. Dahil minsan ang nakikita lang natin, doon lang tayo nakabase. At hindi natin tinitingnan at pinagnilayan kung ano yung nasa kalooban. Kaya para sa akin mga kapatid, pagsikapan natin na mabalanse ito, no? Hindi lang yung sa labas. Huwag lang tayong maglinis sa bakuran. Huwag lang nating linisin yung labas ng bahay, kundi linisin din natin yung nasa loob ng bahay upang sa gayon ay pag makita ito ng mga tao at pumasok sila, ramdam at damang-dama nila na ang kalinisan ay hindi lang sa labas, kundi nasa loob din. Sana pagsikapan natin ito. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Turuan mo kaming maging tapat sa aming mga tungkulin, hindi lang sa mga gawain, kundi diyan mismo sa kalooban ng aming puso at isipan. Naway maging gabay ka palagi sa aming paglalakbay. Amen.